Topic 2.2 and Introduction to Economics. So ito naman yung papakita natin kung ano yung ranking or ano yung strength ng isang currency based on yung strength ng country na nag-hold ng currency na yan. Kasi if iniisip talaga natin, yung currency kasi, 'di ba, yung appreciation ng isang currency is dependent on demand, 'di ba? Attractive ba si currency na i-buy or hindi? Ngayon, ano ba yung basis na pagsabihin attractive? 'Di ba kunyari let's say meron kayong ito para magandang example. 'Di ba usually kapag meron kayong nililigawan or meron kayong gustong meron kayong gusto. Tatanungin 'di ba usually ng tao, "O ba't mo gusto 'yun? Ano yung basis mo? Ano ba siya, maganda, matalino, ah, understanding?" Yung mga ganyan, may mga traits na pwede natin gawin basis as to why you are attracted to this person. Same thing din sa currencies. Bakit tayo attracted sa GBP? Kasi malakas ba yung ekonomiya niya? May potential ba? May growth potential? Yan yung mga basis. Okay, yun yung sasabihin ng economics. Whether or not may potential ang isang currency based on yung health ng country niya. Okay? So ganyan nag-work yan. That's why important ang economics. And ito yun din yung dahilan kung bakit sinabi ko na in yung first webinar na pwede yung economics magbigay ng ranking. Okay? So yun, why do we need economics? Yun, nasabi ko na kanina pero yun, ulitin natin, it allows us to understand the strength of the country behind the currency. Okay, so kung malakas yung country, more often than not, malakas din yung currency or in demand siya. Okay, so it can give us the ranking on the currency. So like na-explain ko nung day one, kung kunyari risk-on si market, meron tayong 5 currencies to choose from. Sino dito sa 5 yung may pinakamalakas na economics? Yan. Yan yung gagamitin natin pang ranking. And it gives us a long-term view on which currencies will remain in a strong or weak trend. So let's say for example malakas talaga yung UK economy. E di pwede natin i-expect na in the months to come patuloy-tuloy pa rin yung uptrend ng GBP. Okay? Kapag bumaba siya, retracement lang 'yan. Okay? So now I am shifting the mindset of the trader more from the short term to looking at the long term. Okay? Kasi kahit papasok tayo sa lower time frame, we have to use the long-term view para malaman din natin kung tutuloy-tuloy pa rin ba tayo pagpasok ng isang currency o hindi. And this is how the experts trade, yung mga nasa bangko and nasa hedge fund. Tinitignan nila yung long term. Okay? In other words, nagpa-plan na sila months ahead. Parang 2 months from now, magbabay pa rin ba ako ng GBP or Euro or hindi? Depende sa economics. Okay? Depende kung risk on yung market. Ganyan. Okay? So again, like sinabi ko, experts will usually use this method para pumili ng currencies. And if you learn this method, hindi na natin kailangan dumaan sa years of training or years of studying in a finance course or mag-masters para matuto to. Kasi forex lang naman eh. Hindi naman kailangan pag-aralan yung buong economics or whatever. Yung mga pinaka basic lang. The basics that are enough to help you trade. Yan, ganun yun. So yun, just to give you an idea, yung mga nag-work sa mga companies nila Warren Buffett, kunyari, or si George Soros, tawag dyan hedge funds, they use 80% fundamental analysis, which is yung dinidiscuss natin ngayon, and only 20% technicals. Okay? So, yung technical analysis lang nila, sobrang parang titignan lang nila yung chart, o sige, pasok kung maganda to. Pero more often than not, yung analysis nila is fundamental analysis. Okay? Kasi yan talaga yung nagbibigay ng quality pairs to trade. Okay?
So what affects the economic situation of a country? Okay, so ito yun. Siyempre yung central bank. Yung central bank refers to yung main bank ng isang country. So dito, ang central bank natin ay Bangko Sentral ng Pilipinas or the BSP. Siya naman yung nagre-regulate ng rules ng ibang bank like BPI, ganyan, BDO. So before BPI, BDO or whatever magbibigay ng regulations ganyan sa kanilang private practice, or kailangan or before sila magtayo ng main office ganyan, kailangan idaan muna sa BSP kasi kailangan nila sundan yung guidelines ni BSP. Okay? So, ganyan. Yung central bank ay since sila yung main body na naghahawak ng pera ng isang country, well, since sila yung biggest bank, then it only makes sense na yung galaw ng central bank ay magpapagalaw din ng forex market. Okay? So, syempre naman, let's say yung central bank ni US, kapag gumawa siya ng new regulation, affected ang USD for sure. Kapag si Bank of England gumawa siya ng new regulation, affected ang GBP. Parang ganyan. So that's why very important si central bank pagdating sa pag-iintindi ng forex market. Economic data. Siguro familiar na kayo sa mga NFP ganyan kasi nakikita nyo high impact news. Okay, that is a form of economic data. Yung sinabi ko rin sa FreeSem, yung GDP, that is a form of economic data. And yung mga economic data na yan, which are given by yung economists ng country, yan din yung mga mag-a-affect din ng demand for a certain currency. Okay? Meron din politics, meron din social. So sometimes yung mga ginagawa ng presidente, let's say si Trump, 'di ba? For those who have been with Forex Limitless Academy nung last year pa, bago pa tayo nag-rebrand, nung president pa si Trump, parati kasi siya mahilig mag-tweet. And hindi naman siya bank, hindi naman siya hedge fund, pero whenever magte-tweet siya, yung mga currencies like yung USD or yung gold, biglang magre-reverse siya sa kabilang direksyon. So sobrang nakakainis yung yung ginagawa niya, pero yun yung mga traders parang naka-caught off guard sa mga ginagawa niya. Okay? And yun yung isa sa mga example kung paano nag-a-affect yung mga political landscape. Other examples include yung mga bagong law. Yung mga let's say pag heavily pag babaguhin nila yung tax nila, tataasan yung tax. Ayan. Yung mangyayari, hihina yung business environment ng isang country. And then, pag nangyari yan, edi hihina din yung economy ng onte. Or hindi maging ganun ka-attractive ang country. And therefore, hindi maging ganun ka-attractive yung currency. Okay? Social naman, hindi naman din masyado. Pero like let's say yung mga social, ano bang mga example niyan? Mga rally, ganyan. Kapag sobrang laki yung rally to the point na pwedeng i-overthrow ang government, for sure may effect din yan sa currency. Pero yun yung mga a bit rare na cases. Okay, yan. Terrorism, yan. Isa pang example din yan. Although medyo rare na yan, siguro one example will be, pero more on political din to eh. Yung rumored World War III, nung nagalit si Trump doon sa isang country ata sa Middle East. Pwede natin i-consider din yan sa social aspect and also sa political aspect. Pero yun, may effect din yan. Pero yun yung mga major rare cases. And civil war, pwede rin. So yun, yun yung mga rare cases na na-affect din yung currencies. Okay? Pero if we were to look at yung totality niyan or yung bigger picture, yung talagang may effect sa economy or economic situation ng isang country ay yung galawan ng central bank pati yung
pagpe-present ng economic data. So yung political tsaka social, di naman natin kailangan discuss yan. Kasi ano siya hindi talaga siya regular. So don't need to think too much about that. Basta may stop loss kayo and then may nangyaring war, at least okay kayo dyan. So maging focused muna tayo sa central bank and economic data. Okay? So there are two ways to approach yung economics, which i-discuss ko mamaya. Okay? Kung paano. Pero generally, you need to know na meron na tinatawag na long-term method. Okay? So ganito yon. Yung economic data kasi ay nare-release siya every month. Okay? So kung kinompare natin yung economic data from last month and this month, or last month sa past, meron tayong makikitang trend kung palakas ng palakas yung economy or hindi. Okay? So for example, yung economic data ng UK ay maganda for the past 3 months, for example. Pwede natin mag-infer na unless bumaba siya sa next month, edi maganda pa rin yung long-term appreciation ng GBP in the months to come. Parang ganyan. Okay? Pero more on that later. Si short-term method naman ay yung high impact news. Yung mga kapag hindi ganun kaganda yung NFP, bababa yung price, magkakaroon ng malaking candle. So that is the short-term method naman of ano. Pero yung thing about yung short-term method kasi it's more for yung mga short-term trading. Personally, ako mas gusto ko yung long-term method or yung long-term approach kasi doon ko nasasakop yung mga magagandang trend. Yung mga mahabang trend na pwede kong i-hold for siguro a week, ganyan. And then talaga pwede ko i-maximize yung earnings ko. Okay? So, yung short-term method kasi for me, hindi na ma-maximize yung profits. Ayan. Tsaka, yung kasi, yung experts doon sa banks ay ginagamit yung long-term method of economics. So, yan din yung ginagamit ko.